Today is June 22nd, Sabado. Time check, 5:52. So, kanina pa akong 5 o'clock gising actually. Or mag-5 o'clock. All the weekends naman. May sipon kasi ako. Pangatlong araw na to ng sipon ko. And alam niya naman, di ba, pag may sipon ka, ang hirap huminga. And yes. Yun na nga. Tapos, kaninang nalingat ako. Nag-toothbrush lang ako. Tapos, yun na. Matutulog sana ulit ako. Kaso, hindi na ako makatulog. Yan. Kayo ba, anong oras kayong nagigising pag weekends? Kasi yung pagising ko ng weekends or pagising namin ni Butch ng weekends, kaparehas din ang gising namin ng weekdays. Kasi syempre nasa body clock mo na yun, di ba? Kagabi dapat pupunta kami dun sa ka-churchmate namin. Kasama namin sa community. Dapat meron kaming practice ng sayaw. Para sa presentation dun sa bukas. Sa event bukas na community. Kaso hindi kinaya ng kawan ko kasi nga may sipon na. Saka dapat kakanta ako. Tutugtog si Bosya siya kayong isa pa. Kasamahan namin na marunong musician din. Kasi hindi kami natuloy. So, hindi ko alam kung natuloy silang makapag-practice. Hindi pa namin sila nakakausap. So, baka hindi rin sila natuloy mag-practice. Kasi alam ko late na rin silang nakita. Dito kay Butch, lutuan niya ako ng sisig. Saka ng sisig for lunch. Tapos, nagawa din ako ng sushi. Mula nung Tuesday, Tuesday nasa office ako. So, all of a sudden, nakangati yung lalamunan ko. Bigla na lang ako nabuong sila. Nababahing ako lagi. Eh, yung mga bata pa naman kakagaling lang sa sakit 2 weeks ago. Pero si Shani, may sipon ka kasing konti sa Shani. Medyo nakakahiya din kasi yung nasa opisina ka. Ubo ka ng ubo. I mean, somehow you have the social responsibility na stay at home na lang while sick. And if you have the opportunity to work from home, paalam na lang kayo kesa sa makahawa pa kayo ng iba. Pinayagan naman ako mag-work from home. So, Wednesday kasi, sabaling pa kayo naman. Dapat na late akong makaka-uwi bukas. I mean, kapakon. Kasi meron kaming mahabang meeting sa dito ng office. Pero, sa good thing na-cancel yun. Na-postpone siya into next week. This is how we spend our weekends together. Maaga kaming magigising and coffee, black coffee.
And while watching some videos sa mobile and sa iPad, kwentuhan lang kami. And non-stop kwentuhan, chismisan, kulitan. This is how we are. This is how we spend our mornings. And we enjoy it specifically and mostly every weekends kasi we can spend more time chatting in the early morning. Solo namin yung oras na parang feeling namin nagde-date kami. I know it's too simple and for some it's too boring. Maybe it's too basic. Pero ganito kami eh. Masaya kami sa ganito, sa simpleng buhay. Masaya kami sa ganito lang. Hindi namin kailangan mamasyal or gumala para lang ma-enjoy yung time together. Of course, it's a plus. Pero hindi yun yung importante sa relationship namin. Madalas, yung kwentuhan namin napupunta sa chismisan, tawanan, and madalas ulit-ulit na lang din ang mga topics, yung mga pinag-uusapan namin. And I can say that we're both very blessed. Kasi natagpuan namin yung isa't isa na ideal person namin na makasama for the rest of our lives. Kita ko sa inyo yung mga flowers dito sa garden. Smooth ang ganda. Tapos ito, itong katabing niya, nag-start na rin lumabas yung mga flowers niya. Look at them. Pink color. Diba? Napakaganda. Yung nadadaanan namin, mas malalaki dyan, tapos kulay white. As in to the point na mukha na siyang artificial sa ganda. Sobrang ganda. Ito kayo dito sa may garden namin. Meron nang nagme-maintain yan na gardener. Siya yung nagkakat ng grasses. Pero yan. Kaso medyo yata hindi pulidong magtrabaho kasi tignan ko yung mga kinat niya, hindi man lang niya nilinis. Umuulan guys. Anong oras na ba? 4:53 ng hapon. It's June 22nd pa rin, Sabado. Pakita ko sa inyo sa labas. Sa early, sa may gate. Yung sa taas na lang. Teka. Yan. Nakaupo kami ngayon sa balcony para
mag-chill. Ayan. Nagkakape lang. Ito yung ginagawa namin pag Saturday afternoon, late afternoon. It's either kukwentuhan lang kami dito, mag-music, or kumakanta. Kasi yan. Bago-bago kasi ng climate dito, so biglang ulan, biglang nakaka-araw. Pero may forecast naman kasi. Yun yung every single day dapat yun yung i-check mo. Like kung may plano kayong lumabas, i-check niyo na kasi sasabihin naman sa forecast kung uulan at kung anong oras uulan approximately. So yan. So expected namin na uulan talaga ngayon. Late afternoon. Kanina umaga hanggang afternoon. 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 Hindi naman umulan. Ngayon lang umulan. Drizzle lang. Not much. Ayan. Kanina, sobrang ulamig. Pero nabawasan na ngayon. Nakaka-relax yung ano na yun. Yung ulan, I mean, I think kahit nasa ang bansa ka pa, pag nakita mong umuulan or narinig mo yung sound ng ulan, usually diba nare-relax ka. Kahit anong nationality mo pa. Even though diba pag nanonood ka lang ng video sa YouTube na umuulan, so na marirelax ka. In fact, alam nyo ba, dati kasi may insomnia ako. And then, we thought about kung ano yung ways para mabawasan yung insomnia ko. Kasi, mahirap siyang i-manage kung, iba kung yung work mo is nasa office, tapos syempre daytime siya. Tapos kung wala kang tulog, mahirapan ka. So nati-trigger yung insomnia ko. For example, late akong natulog or may iniisip ako. Yun, susumpungin ako ng insomnia. And then, na-research namin ni Butch na isa sa paraan paano ma-eliminate ang insomnia is through white noise. So white noise can be nature, can also be coming from anything siguro around the house. Like for instance, yung sound ng aircon, tapos yung sound ng birds, sound of water, sound of rain, sound of the sea waves, ganyan. Thunder, like yung, di ba, yung lakas na ulan, ganyan. So, ang ginawa ni Butch, nag-download siya ng rain sounds. And, bumili kami ng speaker sa UAE. Yung maliit lang ba, yung portable. Tapos, so, ayun, siguro like for more than 10 years noon gamit na namin siya sa UAE. Malaking bagay siya kasi 90% or 95% of ng condition ko ng insomnia na ano talaga siya, na-eliminate siya. Kasi ano talaga siya mababawasan talaga siya or not mababawasan. Ma-eliminate talaga siya kasi pag nakikinig ka ng white noise, ano siya marirelax yung brain mo. Tapos, yun. Pero not only that, not only listening to white noise, kailangan
maging habit mo rin na regularly yung oras ng pagtulog mo. For example, iset mo siya ng 9 o'clock. So, every single day, kahit di ka pa inaantok, mahiga ka na ng 9 o'clock. Close your eyes by 9 o'clock. Tapos, huwag kang magpapagot bago ka matutulog. Kasi, isa rin yun pala dun sa trigger ng insomnia. So, yun. Aside dun sa late na pagtulog, yung isa sa triggers ng insomnia is pagod ka bago matulog. For example, nag-general cleaning ka, pagod na pagod ka. So, siguro like an hour bago ka matulog is pagod na pagod yung katawan mo, yung isip mo. Hindi ka makakatulog. Yan. So, one of the ways para matanggal yung insomnia is, yun nga, try to regulate yung oras ng pagtulog as much as possible. Kung mas maganda, kung mas maaga, 9 o'clock, try it 9 o'clock, ganun. Hanggang sa makatulog ka. Tapos sabayan mo ng white noise. So, for more than 10 years, yun yung gamit namin. And, nung pagdating namin dito sa New Zealand, yun yung isa, aside sa, syempre, sa appliances, isa yun sa talagang nasa listahan namin na maghanap kami ng speaker para sa white noise. Na nasa kwarto lang. Kasi nasanay na kami. Although, hindi mo naman siya kakailanganin dito kasi nga, madalas namang umulan. Pero syempre, kasi, I mean, not every day umuulan. There are nights na umuulan, pero on those nights na hindi umuulan, syempre, wala kaming white noise. And malaki kasi, medyo malaki kasi itong inuupahan namin. So, wala talagang sound at all pag matutulog ka. So, ginagawa namin, bago matulog, i-on na namin yung white noise. Nakatulog siya. Actually, pag nagising ka, para siyang para siyang nakakalasing. Parang hihilain ka niya ulit sa pagtulog pag nalingat ka. Ganon siya. Kasi marirelax talaga yung, parang naiisip siguro ng subconscious mind mo na umuulan talaga. Yan. So, kumbaga pag nalingat ka, makakatulog ka ulit pag andyan yung white noise. So, yung mga may insomnia dyan, yan. Try nyo yung white noise. Makatulog. Malaki ang may tutulong nun para ma-eliminate yung white noise. Tapos kami, ang dami actually nagtatanong ng mga kaibigan namin, ba't daw ang aga namin matulog? Even yung families namin, sabi, aga naman ninyong matulog. Yung mga bata actually, nung nasa UAE kami, nung start pa yata ng schooling nila noon, 7 ba yun or 7:30? Sobrang aga. And then, nilipat na lang namin siya ng 8 o'clock ng gabi. Ng oras ng pagtulog nila. As in, kahit gusto pang maglaro ng mga bata, talagang pinupush namin silang matulog. Kahit minsan umiiyak sila, nagdadabog sila kasi gusto pa nilang manood ng iPad or gusto pa nilang maglaro. Kaso pinipilit namin silang sleeping time na. Tapos kami rin, like ako, nasa bed na kami by 9:30. Late na sa amin ng 10 o'clock. Although si Bush, nakahigaman siya. Naglalaro pa rin siya sa mobile niya. Hanggang sa, 10:30 tulog na rin naman siya. Pero ako, 9 o'clock, tulog na talaga ako. Then, pag sobrang pagod naman ako sa work, there are times 7 ng gabi. Inaantok na ako. Tapos ang mangyayari, pagtapos kong maligo, pag nahiga ako sa sofa, makakaiglip na ako. Tapos, gigisingin na lang ako ni Butch by 8 o'clock. Kasi, matutulog na yung mga bata. Kasi nakasanayan namin na bago matulog, we pray together as family. So, yun. Gigising ako para mag-pray kami. Then, diretso na ako nun sa kwarto para matulog. Yun. Pero yun nga,
kadalasan naman, 9 o'clock naman. Well, sometimes, before 9 o'clock, like 8:30, ganyan. Nakakatulog na talaga ako. And then by 4:50 ng umaga, gising na ako. Sometimes 4:30. Kaya even if weekends dito, even sa UAE naman, maaga talaga kaming nagigising. Kahit hindi kami mag-alarm clock, nagigising kami ng ganun kaaga. Well, healthy naman yun eh. Maganda yun sa katawan. Kasi, pag maaga kang natutulog at kumpleto ang tulog mo, kumbaga hindi magiging toxic yung mga, tawag dito, yung mga organs mo. Kasi daw parang during from 10 o'clock daw ng gabi, yan yung oras hanggang sa 4 o'clock. Yung mga organs mo sa katawan, yun yung time na nagki-cleanse sila. Yun yung time na, kumbaga dapat nakapahinga sila. So, syempre, kung gising ka, paano naman yan makakapagpahinga, di ba? So, yun. Maganda sa atin, syempre kung gusto natin humaba rin ang buhay natin, matulog tayo ng sapat. Matulog ng maaga, iwasan ng pagpuyat para na rin sa, not only for yourselves but also for your kids kung gusto pa ninyong makasama ng mahabang panahon yung mga anak niya, di ba? So, ayun lang guys, na-share ko lang. Madilim na ngayon, no? Agang dumilim kasi malamig. Ang ganda nang nabili kong kanina, ng tawag doon, gloves, leather. Akala ko nga hindi kasya sa kamay ko kasi ang haba ng mga daliri ko. Akala ko hindi kasya yung gloves, pero size 36, kasya naman. One size lang kasi naghahanap ako ng malaking gloves. Kasi nga, malaking size ko ng kamay ko. So, kasya naman siya. At maganda siya. Baga, not only it's warm, it's also fashionable. Si Butch yung kanya, yung nabili niya. Pakita mo nga, busy ba yung kamay mo? Busy. ang pangalan ng gloves, fingerless gloves. Fingerless gloves. Yung gloves niya, litaw yung daliri mo. Bale, from here, putol na yung gloves. So, hanggang dito lang ng daliri mo ang nakabalot ng gloves. Actually, pag malamig, tas magda-drive siya, sobrang lamig daw ng manibela. Kaya nakakatulong talaga yung gloves. Tapos, syempre, since hindi pa naman kami ganun katagal dito, up to until this time, nag-a-adjust pa rin kami sa weather. So, pag sobrang lamig, naninigas yung kamay namin. Yan. Actually, may dala kaming mga gloves from Abu Dhabi kasi nga, nakapunta kami noon sa, pakala nun kasi, nung theme park sa Abu Dhabi na eh. May theme park na pinuntahan natin. Waterworld ba yun? Waterworld? Ay, no, it's not Waterworld. Kasi, yun eh? Snow Abu Dhabi? Oo, Snow Abu Dhabi. Snow Abu Dhabi. Or yung sa Dubai. Or both. Kasi merong Ski Dubai. Napuntahan na rin natin yun. Tapos yung sa Snow Abu Dhabi, napuntahan na rin namin. So, theme park sila na may snow, ganyan na may facilities or rides sa loob. So, meron silang mga nabibiling gloves para syempre hindi manigas ang kamay mo sa snow sa loob. Kasi may fake na snow sa loob ng mga theme parks na yun. So, yung mga gloves na yun, binili namin sila from the theme parks. Lang namang itapon mo kasi cloth material naman. So, dinala ko sila dito. Sa akin naman. So, yun. Gamit ni Butch nung minsan. Tapos hanggang sa nakabili kami ng gloves. Tapos yung gloves na nabili niya, ginagamit ni Luke. Kaya lang, ayaw ko naman
mag-gloves sana. Parang naiilang ako. Parang feeling ko kasi nakakailang or nakakahiya na hindi naman nag-snow dito tapos naka-gloves ka. Tapos sabi nga nung manager ko, bakit daw hindi ako nag-gloves kung nilalamig ako. Sabi ko na awkward ako kasi feeling ko nakakahiya na hindi naman nag-snow dito. Sabi niya, no daw, dapat daw. Kung feel kong mag-gloves, then mag-gloves, go for it. Eh syempre, katawan mo yan kung nilalamig ka nung magagawa ng ibang tao, di ba? Oo nga naman. So ayun, instead, at saka ayoko rin naman kasi ng mga gloves na cloth material, yung nabibili sa supermarket. Feeling ko, hindi sila pang, anong tawag doon, hindi sila pang formal wear. Siguro kung lalabas ka, kunyari mag mall, grocery, or magpa-park, okay lang yung mga ganon na mga cloth material or yung ganong design. Kasi mukha silang parang, yung material nila parang medyas, ganon, parang socks. Naisip ko parang hindi sila pang passion. Hindi sila pang office, di ba? So I wanted something na very presentable, formal, and elegant na pwede kong isuot kahit nakapang office wear ako, office attire. So, yung binili ko, leather sila na may kilt. So, ang ganda nila. Yan. Minsan pakita ko sa inyo. And, baka napansin nyo sa mga videos is dito. Tingnan mo yung buhok ko. Para siyang may kalbo ako dito kasi puti na naman ang buhok ko. So, I need to color my hair na naman. By the way, dito guys, huwag kayong magpapakulay ng buhok dito. Ang mahal. Grabe. So, nung si Butch, siguro mga 2 or 3 times kaya tang nagpa-color ng buhok dito. Once lang ba yun? Nagpagupit siya and color ng buhok. Magkano gastos mo? $90? Ang mahal. So, sabi ko sa kanya, dapat kasi ako na lang magkukulay sa buhok mo. Kasi may mabibili naman mga brands like L'Oreal, diba? So, yun. After nun, ang ginagawa niya, magpapagupit na lang siya. Tapos ako yung nagkukulay ng buhok niya. 30 minutes lang naman yun So, ako naman, ako yung mag-isa rin nagkukulay ng buhok ko kasi matagal ko na yung ginagawa kasi hindi ko siya pinapakulay ng buo. Kinukulayin ko lang yung roots kasi sobrang nipis ng buhok ko. So kung i-color ko siya ng buo, lalo siyang maglalagas. Baka makalbo na ako sa nipis ng buhok ko. Which is why, pinutol ko yung buhok ko. Ako lang actually nag-cut ng buhok ko. Hindi ako nagpunta ng salon. So yung buhok ko hanggang waistline na siya. Kaso ang nipis. So, ang tendency, dahil sa hindi naman siya maganda, pinutol ko na lang siya kasi hindi ko rin naman siya nalulugay. So, kinat ko na lang siya para, diba, mabawasan yung tendency na naglalagas pag sinusuklayan ko siya. So, ayan. Every time naman na lalabas ako, naka-ponytail lang naman ako. Kasi, gusto ko sana kung mahabang hair, diba? Mas maganda kung nakalugay yung buhok mo. Hindi ko naman siya nalulugay kasi wavy siya na manipis. So, ang pangit. So, yun. Kinat ko na lang siya kasi total. Naka-ponytail lang naman ako araw-araw. Alam niyo ba yung isa sa community? Same school pala kami nung college. Familiar daw ako. Kasi sabi niya, iisa lang daw yung hairstyle ko. Wala nang nasa college hanggang ngayon. Natandaan niya na ganun talaga yung hairstyle ko. Naka-ponytail lang ako palagi. Na-try ko na kasi yung iba-ibang hairstyle. Since actually nung third year college yata ako, nag-start na akong mag-experiment sa buhok ko. Na-try ko ng magpakulot, rebond, patawag doon, hair color, hair relax. Basta nakailang rebond na, nakailang kulot na rin ang buhok ko. Tapos iba-ibang hairstyle din. Hanggang sa, siguro na ano na siya sa, nasira na siya sa sobrang gamot. Kaya yung strands ng buhok ko sobrang nipis na lang siya.
So, yun. Anyways, so yun lang. This coming June 28 is holiday again here in New Zealand. It's called Matariki Day. Matariki. Yes. So it's a holiday here for Maori. It's their New Year. And so may celebration sa school ni Nasang on Thursday. Sasayaw sila. If hindi ko makalimutan, I will try to capture the moment para maisama ko kayo sa school nila. Makita niyo. I hope they will perform Maori dance para makita niyo kung gaano kaganda yung haka. If you heard about the haka. So, sana hindi ko makalimutan ma-video yun. Hopefully, maaga akong makalabas ng work sa Thursday para by 5 o'clock daw yung call time sa school. Yan, para sa event nila. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. I hope you like it. Please like, share, subscribe, comment down below, and click that notification down so that you will be notified of my future videos. And enjoy life, and God bless you. Bye!